Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, especially dun sa ating mga subscribers, sa mga followers natin dyan sa ating FB page na ETTY Elvin. And magandang araw na rin dun sa mga first time nating viewers, sa mga first time tayong mapanood sa ating mga videos na naligaw lang probably sa kanilang feed. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kung ang lawyer ba dapat padalhan ng position paper kapag hindi simultaneous filing yung nangyari sa pasahan ng papel, at kailan ba nangyayari na hindi simultaneous ang filing ng position paper. Bakit mayroong pinapadalang position paper by mail? Ano ba nangyayari dyan? Ano ba nasa rules natin? Discuss natin yan, pero shout out pa na natin ang ating mga pasugid na taga-subaybay. Yan dito. Well, sa ating 2011 NLR Rules of Procedure, ang filing ng position paper sa Rule 5 dapat naka-simultaneous yan. Pag sinabi mo simultaneous, ang ibig sabihin kaliwaan, diba? Pagkaharap kayo, kalaban ng complainant, si respondent, magkaharapan, kaliwaan, iabot niya yung papel niya, yung position paper niya, iabot mo rin ang position paper mo, tapos i-receive ng bawat isa yung papel na yan. And then si labor arbiter naman or yung kanyang associate, yung LAA niya, pwede namang gagawa ng minutes yan at isiset nila kung kailan ang pasahan ng susunod na papel, which is ang reply. Normally 10 days yan nakalagay dyan, pero may mga iba na arbiter na liberal, nilagay minsan 15 days, which is better kung maraming trabaho or loaded ang schedule ng mga parties, especially yung mga abogado nila. Now, may mga pagkakataon na hindi nagiging simultaneous filing yan or kaliwaan. Gaya halimbawa kung ang kalaban o yung isa sa mga parties ay nakatira sa malayo, or galing sa probinsya tapos nagsampa ng kaso sa Manila and vice versa. So in that particular case, hindi talaga makakapag-participate ng harapan with convenience, equal convenience of both parties. So ina-allow yan. Discretion naman ng labor arbiter kung gagawin yun, kasi anyway, technical rules of evidence are not binding in labor cases, so ganun naman. So ngayon, kapag halimbawa imposible or hindi equally convenient for the parties na mag-file sila simultaneously, then i-allow ni arbiter na sige, ano na lang kayo, registered mail na lang ninyo, kapag nag-registered mail, ang padadalhan niyan syempre yung lawyer, kung nag-appear yung lawyer nung complainant already, kung counsel of record na siya, sa lawyer niya ipapadala. So again, may binding effect yan, kasi sa rules natin nakalagay na yung counsel, kapag na-represent niya yung client, may binding effect yan. And with that, paalala sa mga kliyente na kayo, pag nakipag-usap sa lawyer ninyo, alamin niyo lahat ng terms, mga questions ninyo, i-clarify niyo, kasi kung hindi, alam niyo yung mga hindi niyo naintindihan at nagkaroon kayo ng kamaling decision, nagkamali ng understanding between you and your lawyer, ang decision ng lawyer, binding sa inyo yan, na may binding effect yan. So you're bound, even kung negligent ang counsel ninyo, bound kayo niyan, may binding effect. So kaya ingatan natin. Now, going back to the position paper, allowed yan kung halimbawa nga hindi nakapunta, nagpadala by mail, Minsan, kung ganyan tong question ng isang subscriber natin, late pang araw, ang gagawin lang naman yan, magpapasa yan ng motion for leave to admit. Ibig sabihin, nagpapaalam siya na tanggapin yung kanyang position paper. Now, in that particular case, yung mga arbiter usually pinagbibigyan yan in the interest of substantial justice and fair play, kasi kapag naipasa naman medyo late lang, substantial compliance pa rin. So parang kung titingnan, pag in-equate mo yung hindi lang nasunod yung 10 days tapos yung karapatan sa due process, di ba? Parang mas mabigat yung due process. Kaya kadalasan sa mga
ganon, pinagbibigyan. Okay? So, yun lang guys, no? I just want to clarify that, and I just want to emphasize the fact na hindi naman always simultaneous. In certain cases, ina-allow na hindi simultaneous filing, and I just want to emphasize also the importance of lawyer na tumanggap ng inyong mga pleadings and yung binding effect ng counsel sa mga kliyente. So, I hope you learned something from this video, and if you do, well, share this video with your friends, your colleagues, and family members. With that, God bless.